beloved Boss Mike Cervera. Pa ang mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng mga pahayag ng bise, hindi nagustuhan ng ilan ng umunoy pangmamaliit niya sa impeachment process. Nakatutok si Tina Naglastog-lastog. Nagyabang ng nagyabang. Kala mo na feeling strong. Feeling strong si Sara, mga kababayan. Ayun. Dinadagdagan pa yung mga pumirma. Di lalong sasabihin nyo, mas maraming nagmamahal. Tao, kininayo. Maraming nagmamahal, wala nga kayong tao. Kung maraming nagmamahal dito, mga kababayan, marami na sanang tao sa EDSA. Nasaan kayo? Yung mga sumusuporta kay Sara. Umay kayo, EDSA. Pumunta kayo ng EDSA, yung mga sumusuporta kay Sara. Manawagan kayo kahit natatatlo. Putik na yan. Wala naman silang bilang Walang tao, walang bilang. Yan ang sinasabi ko. Kung ang pagbabasihan yung mga kongresista, abay 80% na mga kababayan ang inimpeach siya. 80%, ang dami niya na yung 20%, yung iba, nasa ibang bansa kaya hindi nakapirma. Yung iba naman mga kababayan na nagmamatigas, yung isa nga tumakbo pa para kunyari hindi niya na abutan. Alam niyo kung sino? Si Aling Maliit. Ni Aling Maliit Nako, pirma-pirma. Nako, makita hanon, umayakon. Agawid akon. Uuwi na lang ako kaysa ako makita pa dyan. Baka mamaya ma-pressure ako, pumirma ako Kita niyo mga kababayan, Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na itong si Sara Duterte, wala na tong kakampi. Ang kakampi na lang neto, yung mga vlogger na tae-tae. Diba? Yun na lang. Oo, yun na lang. Awanang. Diba, Jack Patty? Awanang. Wala nang kakampi. Yung mga vlogger na tae-tae. Sila na lang. Oo. Diba? At saka yung grupo ni Libayan, nakalimutan ko Ano na, attorney? Shoutout sa'yo! Attorney! Ano na? Kumusta na pa dyan? Tuloy-tuloy nyo lang. Sabihin mo sa mga aso mo, tuloy-tuloy nyo lang yung pagbanat kay Mike Cervera. Diba? At hahalungkayin pa namin si Magalong. Tignan ko lang. Diba, mga kababayan? Ay, nako. Eto na, mga kababayan. Panganiban Perez. God save the Philippines. Sinagot ng mga kongresistang nagsulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga sinabi sa press conference kaninang umaga. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi. Okay na, idiretso mo tarupam uncle! Idiretso tarupam Tano bibida nga ako, mamati! Ay, sorry Ay, Kong! Pakiayos naman. Pakidiretso. Kasi naiilang ako. Tuloy. Banking nga talaga. Sorry naman banking, man. Pudno, banking nga talaga ako. Sige, tuloy. Wala siyang karapatang magsabi at mag-invoke ng God Save the Philippines. Pudno. Wala ka raw, Sara? Wala ka raw, Wala ka raw karapatang magsabi ng God Save the Philippines. Tokininam ka Sabi niya, bakit? Iniwan mo nga kami habang bumabagyo. Tapos sasabihin mo, God Save the Philippines habang sumasayaw ka ng kanta ni Taylor Swift. Mga itikansyon na Kung kunam. Mas maganda pa kantahin mo, sayawin mo yung aming Shiminit. Shiminit. Di mo ba? Mas maganda pa yung kanta ko
failed to save the Philippines. Kung Oh, kailangan madami daw pagkakataon na iligtas niya ang Pilipinas. Sapagkat si Sara Duterte, mga kababayan, hindi mahalaga ang mga Pilipino. Sarili, totoo. Yun ang mas mahalaga sa kanya. Sarili niya lang. Kaya nga ba sinasabi ko, mga kababayan, makinig kayo. Di po ba, hanggang ngayon wala pa rin maipakita na proyekto niya? Sapagkat nga po, mga kababayan, itong si Sara Duterte, abay, ang mahal niya, sarili niya lang. Yun po ang katotohanan. O, tuloy, Uncle. kailangan as leader of the country. Sabi ni Gabriela, Representative Arlene Brosas, Hmm. dapat daw isalba ang bansa mula sa mga opisyal ng gobyerno na tinuturing na personal ATM nila ang pera ng taong bayan. Nako, ATM-han lang Hindi lang ATM, mga kababayan. Bangko na yan. Abay, bilyon-bilyon ba naman? Kasya ba sa ATM yun? Oo, ginagawa na nilang bangko ang pondo ng bayan. Kita nyo, mga kababayan, ano? O, tuloy. Sabi naman ni Kabataan Representative Raul Manuel, ayaw nila sa mga opisyal na walang pakialam sa katiwalian at ang taong bayan daw ang magsasalba sa bansa sa mga tiwaling opisyal gaya raw ng bise. Hindi Itam, imbagpay ni Baklita. Makataros, ana. Imbagpay ni Baklita, makataros. Namatay na ipapakyo mo, tas lalakyo nga talaga mo, nagsugaba, tirupa na. Damat yung akas day mo, nagsugaba, rupa na. Cute garday dayan. Basta sugaba, rupa na, cutean. Di ba, mga kababayan ko, pakitranslate nyo na lang. Tatawa ako. Di ba? Hoy, may mga tawa ng tawa, nakakaintindihan, tanungin nyo na lang sila. Ito na. nila nagustuhan ang tila pagpamaliit ng bise sa impeachment process at paghahambing dito sa magkasintahang naghiwalay. Lalastog naman. Niyayabang pa niya, no? Yabang mo, Eto ka ngayon, dagdag pa kami ng perma. Di ba? Eto na ngayon, dagdag pa kami ng perma. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Talaga? Siguro naranasan niya, no? Wala ka, tarupan ako naman. Ang garbang sugaba. Sugaba ko na yun, narakap, sugaba, nyapay ngay. Ito na. Pinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Correct, ang baba ng tingin sa inyo, mga kababayan. Ang baba rin ng tingin niya sa paglilingkod sa bayan. Yun po ang katotohanan. Napakababa ng tingin niya sa paglilingkod sa bayan, sapagkat tayo, mga kababayan, sagrado yan. Ako, kapag ako'y tumakbo, bilang manlilingkod sa inyo, sagrado ang pagtingin ko. Bakit kanyo, mga kababayan? Bakit kanyo? Aba, mga kababayan, utang na loob ko. Magiging utang na loob ko sa inyo. Kung bakit ako naluklok nyo. Si Sara hindi ho ganun. Ang kanyang ang kanyang perspektibo, mga kababayan, abay, kapag ka naupot na nalo yan, nauto kayo, abay, kakamal lang ng mga kwarta Yun lang yung nasa isip Kwarta, kaya mo pa ba? Puro kwarta ng kwarta di ba? Ala ditoy, ala jay, ala toy, kupit ditoy, kupit di jay, kupit di jay. Ganun lang ang ginagawa mga kababayan. Dapat ang paglilingkod sa taong bayan ay sagrado. Ikaw ay nanligaw, nag-apply bilang manlilingkod sa taong bayan. Tapos anong gagawin mo? Lalamangan mo? Nako, ano tawag doon? Sagrado? Hindi yung sagrado tawag doon. Panlalamang.
gawain na masamang tao. Ganon. Kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan at yung ating mga democratic processes. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng Ay, kababay! Hoy, Sara! Hindi daw ito usapin ng jowaan, landian. Sumarampiting ka mat, gumarampingat ka kanumat. Garampingat! Ems Manayat, thank you naman, Ems Manayat. Di ba? Gumarampingat ko na balita. Hindi ito usapin ng jowaan. Ay, naku. Gumarampingat. Ito lang. Buti pa to, ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach ka ng House of Representatives. Pinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan at yung ating mga democratic processes. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Correct! Gusto din baga ni Balita. Tama yung sinabi ni Uncle. Banking siya. Tama yung sinabi. Hindi naman yan na usapin ng jowaan. Palibasa, gumarampingat ka kung ano naman. Tuloy. Sabi pa ni Representative Franz Castro, Hoy, Argo, wag kang mambabas dito, baka naman gusto mo magpakapi pa. Na-miss ko yun. Dahil alam mo yung mga DDS, tinanong ako. Sabi, si Argo ba? BBM ba yun? Sabi ko, hindi, inaasar ko lang yun. Sabi ko, DDS talaga yun. Sabi ko naman, buti pa sa'yo, nagpalipad yun. Ba't sa amin di nagpapalipad yun? Puta, Argo, pinagsilosan yung 50. Ay, mga, grabe! Pinagsilosan nila yung 50 mo, Argo! Eto na. seryosong issue ang impeachment dahil layo nitong papanagutin ang mga nagwawaldas ng pera ng taong bayan. Correct. Sabi naman ni Impeachment Prosecutor Representative Joel Chua kay VP Sara, magkita na lang sila sa Senate Impeachment Court. Nakaw, yan ang maganda, yung pagbabanta ni Chua. Sara, magkita na lang daw kayo sa impeachment court, sa Senado. Huwag mong ipagmalaki, yung mga kalyado mo, ang tatanganon. Pagmamalaki mo si Robin, si Bato, si Bongo, ano alam nun? Putik na yan. Si Bongo nga, meron pang coacher. Diba? Ito na. 250 na kongresista ang nakalagda sa impeachment complaint na na-transmit sa Senado noong isang araw. Pero may mga nagdagdag ng kanilang pirma. 25 Ayan na! Lumaki na yung binigay ni Argo, mga DDS, Si Argo! DDS yan pero nandito! Namimigay ng pera! Lagot ka, Argo, magsiselos na naman sila! Yung 50 nga lang hindi pa sila makatulog Naku, ginawa pang 250! Round off ko na. Kasi 249 lang di ba? Ito na. Argo, thank you Ganyan tayo kahit DDS, mga kababayan. Minamahal natin, kaya minamahal tayo ni Argo. Yung mga DDS, mga kababayan, na mga vlogger, walang yan, mahalin mo na. Mahalin mo na, sisiraan ka pa, Argo Diba? ang kongresistang humabol na pumirma sa fourth impeachment complaint na na-transmit sa Senado noong isang araw. Pero may mga nagdagdag ng kanilang pirma. Ako, nadagdagan. 25 kongresistang humabol na pumirma sa fourth impeachment complaint. Ilan? Dagdag ng kanilang pirma. 25 kongresistang 25 daw yung humabol, mga kababayan, para pumirma. Ate Jess, thank you naman. Nako! Eto na. Hindi natin tatanggalin, Ate Jess, yung binigay ni Argo. Bigay ng DDS. Tuloy.
Humabol na pumirma sa fourth impeachment complaint. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nasa kanilang distrito o sa ibang bansa ang mga ito na magpirmahan ng mga kongresista noong Miyerkules. Kita nyo, yung karamihan pa mga kababayan nasa ibang bansa pa. Kaya hindi tuloy nakapirma. So mga kababayan, kung nandito lang sila, malamang 5% na lang ang matira. Ano yung 5%, Boss Mike? 5% na lang. Sino yung 5%? Eh, si Pulong, si Marcoleta, si Gloria. Yung dalawa, delikado pa, baka bumaliktad pa. Ngayon, kung paramihan na lang ng tao, tandaan nyo, ang kinatawan ng bawat distrito ay yung mga kongresista natin. Ibig sabihin, tayo ang kinakatawan nun. Kaya kung ang bilang paramihan ng suporta, nako mga kababayan, maniwala kayo. Ha? Wala nang natitira sa mga Duterte. Kaapoy na ba? Awanan. Pulos. Pulos. Mangit-mangit na. Kuyadyad na pa yan. Diba? Ag kuyadyad dan. So yan, mga kababayan, oh. Sakaling tanggapin ng Senado ang mga dagdag na pirma, aabot ng 240 ang mga endorser ng fourth impeachment complaint. Uy, nadagdagan pa yan. Nadagdagan pa yan mga kababayan, hindi na 240 yan. Ha? Nadagdagan pa yan ha? Our beloved Boss Mike Cervera.